March 11, 2011, isang ordinaryong biyernes. Isang araw na walang sino man ang nag-akala na magiging isa sa pinakamadilim na kabanata ng modern Japan. Pero ang lindol na yumanig sa bansa ay simula pa lang ng isang mas malaking bangungot. Isang tsunami ang nabuo sa karagatan. Isang napakalaking pader ng tubig na papunta sa kanilang baybayin. At ilang sandali lang matapos iyon, may isang bagay na nangyari na hindi dapat mangyari. Mula sa sandaling yon, hindi na lamang Japan ang nasa panganib, kundi ang buong mundo. Ang unang senyales ng paparating na sakuna ay lumitaw 2 araw bago ang trahedya. March 9, 2011, 11:45 ng umaga. Isang magnitude 7.2 earthquake ang tumama sa karagatan malapit sa Sanriku, Japan. Gumalaw ang mga gusali at nagulat ang mga residente. Malakas ang lindol. Pero para sa isang bansang sanay sa pagyanig, hindi ito agad itunuring nakakaiba. Sa parehong araw, 3 pang malalakas na lindol ang sumunod. Lahat ay nasa parehong lugar at higit sa magnitude 6. Bumalik ang normal na buhay, pero walang nakakaalam na ito na pala ang unang babala ng kalikasan, ang tahimik na bulong bago ang pinakamalakas na dagundong. March 11, 2011, 2:45 PM. Natukoy ng Japan's Earthquake Early Warning System ang unang galaw ng lindol gamit ang mahigit 1,000 seismometers sa buong bansa. Agad itong nagpadala ng emergency warning. Sa loob lamang ng ilang segundo, huminto ang mga high-speed trains, pinatay ng mga pabrika ang kanilang mga makina at pinahiga ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Pero nung magsimulang gumalaw ang lupa, doon nila naramdaman na iba ito. Hindi ito ordinaryong lindol. Cranes up there. They're shaking like crazy. This is massive. Wow. 2:46 PM, isang magnitude 9.1 megatrust earthquake ang sumabog sa ilalim ng Pacific Ocean. Halos 18 miles lamang ang lalim nito, kaya ang enerhiya na pinakawalan ay hindi kayang pigilan ng kahit anong bagay. Ang epicenter nito ay nasa 45 miles silangan ng Oshika Peninsula sa Tohoku, Japan. Ito ang sandali kung kailan nagsimula ang isang sakunang magbabago sa Japan magpakailanman. Isang lindol na napakalakas at wala nang mapagtataguan. Dahil pinakamalapit ang Kurihara City sa epicenter, ito ang nakaranas ng pinakamalakas na pagyanig. Umabot ito sa pinakamataas na intensity 7, pero ramdam din ang epekto nito sa Iwate, Fukushima, Ibaraki at Tochigi. Sa Tokyo, kahit na mahigit 230 miles ang layo mula sa sentro ng lindol, ang mga skyscraper ay patuloy na umuga sa loob ng ilang minuto. Maging ang Kyoto at Osaka na nasa kabilang bahagi ng bansa ay nakaramdam din ng epekto nito. At hindi lang Japan ang naapektuhan. Narinig ang dagundong nito sa ilang bahagi ng China, Russia at Taiwan. Dahil napakalakas ng lindol, naitala ito ng mga seismic instruments sa buong mundo. Ang enerhiya nito ay napakalaki na naging sanhi upang bahagyang gumalaw ang axis ng mundo. Sa loob ng 6 na minuto, parang walang katapusan ang pagyanig. At doon napagtanto ng Japan na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, may mga puwersa pa rin ng kalikasan na hindi kayang hulaan at hindi kayang pigilan. Oh my god. Oh my god. This is weird. I've never experienced ground shaking like this. Isang ina at ang kanyang anak ang nasa bahay nang biglang yumanig ang buong paligid. Nahulog ang mga gamit. Gumalaw ang bawat sulok ng kanilang tahanan at agad niyang naisip na kailangan nilang lumabas. Kaya naman kinuha niya ang kanyang anak at tumakbo papalabas. Umaasang matatapos na ang lahat. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang mas nakakatakot na eksena. Parami ng parami ang mga taong tumatakbo papalabas. Lahat ay naghahanap ng paraan para mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakaligtas sila ng kanyang anak sa lindol. Pero ang tunay na bangungot ay hindi pa nagsisimula. Sa ilalim ng karagatan, libu-libong taon nang naiipon ang napakalaking tensyon at sa araw na iyon, bigla itong kumawala. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, hindi pa alam ng Japan na ang mas malaking panganib ay paparating pa lamang.
At ang pangunahing isla ng Japan, ang Honshu, ay literal na naitulak ng halos 7.9 feet papuntang silangan. Samantala, ilang bahagi ng baybayin ay lumubog ng halos 3 feet at bahagyang nilamon ng dagat. Maraming modernong gusali ng Japan ang nanatiling nakatayo, pero ang ilang lumang estruktura ay hindi nakaligtas. May mga oil refinery na nasunog at nagmistulang impyerno ang ilang bahagi ng lungsod. Pinakamalaki ang pinsala malapit sa epicenter kung saan direktang tinamaan ng magnitude 9 earthquake. Halos 200 tao ang namatay dahil mismo sa pagkinek. At ang halaga ng pinsala ay umabot sa tinatayang $200 billion. Pero kahit nasa gitna ng usok, guho at pagkawasak, naniniwala ang maraming tao na nalampasan na nila ang pinakamalala. Hindi nila alam na sa ilalim na tila tahimik na Pacific Ocean, isang mas nakamamatay na puwersa ang nagsisimula ng gumalaw. Ilang minuto matapos ang lindol, nagsimulang umangat ng hindi normal ang tubig ng karagatan. Ito ang unang senyales ng isang paparating na tsunami. 2:49 PM, naglabas ang Japan Meteorological Agency ng tsunami warning. Sa unang pagtataya, inaasahang aabot lamang sa 20 feet ang taas ng mga alon. Pero isang GPS sa baybayin ng Iwate ang nakadiskubre ng nakakatakot na katotohanan. Mas mabilis at mas mataas ang pagtaas ng dagat kaysa sa anumang inaasahan. Hindi ito simpleng alon. Ito ay isang pader ng tubig na papunta mismo sa baybayin ng Japan. Live coverage mula sa Miyagi Prefecture. Unti-unting pumapasok ang tubig ng tsunami papunta sa ilog. Agad naglabas ang JMA ng panibagong tsunami warning. Itinaas ang inaasahang taas ng alon sa higit 33 feet para sa Miyagi at 20 feet para sa Iwate at Fukushima. 3:21 PM, isang 26-foot high wave ang humampas sa Miyoko sa Iwate Prefecture. Ito ang pinakamalapit na lungsod sa pinagmula ng lindol. Dahil sa hugis V ng ilalim ng baybayin ng Sanriku, lalong lumakas ang puwersa ng tsunami. Mas maaga itong dumating at mas mapanira kaysa sa ibang lugar. Pero may isang bagay na dapat tandaan. Hindi bago sa Sanriku ang ganitong panganib. Noong 1933 at 1960, naranasan na nila ang galit ng tsunami. Dahil dito, nagtayo sila ng malalaking seawalls upang maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa baybayin. Mukhang handa na sila. Mukhang ligtas na ang lahat. Pero hindi nila alam na ang paparating na alon ay mas malaki kaysa sa anumang naranasan nila. Isang tsunami na parang higanting pader ng tubig ang sumugod patungo sa lupa. Tinangay nito ang mga sasakyan, bangka at mga gusali na parang mga laruan lamang. Isang lalaki ang nakarinig ng mga sirena. Lumabas siya, dala ang kanyang kamera upang kunan ang paparating na alon. Pero kahit anong paghahanda, walang makakapaghanda sa kanyang makikita. Ang karagatan ay gumalaw ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng kahit sino. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon nito ang buong komunidad. Sinubukan niyang pumunta sa mga matataas na lugar, pero doon niya napagtanto, hindi pa rin ito sapat. At isang mas malaking panganib ang naghihintay pa lamang sa Japan. 3:22 PM, isa-isang tinamaan ng napakalalaking alon ang mga coastal communities ng Japan mula ang Mari Prefecture hanggang sa Chiba Prefecture. Bawat bayan na dinaanan ng tsunami ay iniwan itong halos hindi na makilala. Mga gusali, pantalan at mga tahanan ang winasak ng walang habas na puwersa ng tubig. Ang mga seawalls na tinayo ng Japan upang protektahan ang mga lungsod sa baybayin ay walang laban sa bigat ng lakas ng tsunami. Sa Rikuzen, Takata, umabot ang alon ng kasing taas ng isang 3-story building. Sa Kabuno, Nakahara, umabot ang tubig sa halos 124 feet. At sa Enoyoshi sa Mioka City, umakyat ito ng halos 131 feet. Tinangay nito ang halos lahat na nasa daraanan nito. Ito ang pinakamataas na tsunami wave na naitala sa kasaysayan ng Japan. At para sa maraming residente, wala nang sapat na oras para tumakas. Ang mga larawang ito mula sa Japanese television ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng tubig.
mga shipping container na parang papel na tinangay, at mga gusaling gumuho na parang walang pikat. 3:25 PM. Ang rumaragasang tubig ay dumaan sa mga coastal towns at nag-iwan ng malawak na lugar na pagkawasak. Ang Kuji at ang southern part ng Ofanato ay kabilang sa pinakamalubhang tinamaan. Buong mga komunidad ang nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Sa halos 420 mile stretch ng silangang baybay ng Japan, ang pinsala ay napakalawak. Mula Hokkaido hanggang Aori sa Ibaraki, ang buong rehiyon ay nilamon ng sakuna. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang lugar na hindi alam na mas malaking panganib ang papalapit. Halos 200 katao, mga guro, estudyante at mga magulang ang nasa Okawa Elementary School nang tumama ang lindol. Nagtipon sila sa loob ng paaralan, naniniwalang tapos na ang pinakamasamang bahagi. Sinabi pa ng mga guro na tingnan natin ang mga classroom para siguraduhin okay ang lahat. Pagkatapos, dalhin natin sila sa gym. Naniniwala silang ligtas na sila. Hindi nila alam na ang karagatan ay naghahanda para sa isa pang nakakamatay na pag-atake. Isang lalaki na may suot na helmet ang biglang dumating na tumatakbo. Sumigaw siya, dumating na ang tsunami. Sinabi niya na nakita niya ang isang malaking pader ng tubig papunta sa kanila. Kaya agad niyang sinabi, bumalik kayo sa loob ng school. Pero huli na. Ang tsunami ay parang isang mabangis na halimaw na sumugod sa paaralan. Dinurog dito ang mga pader, tinangay ang mga gamit at nilamon ang lahat ng nasa daraanan nito. Si David Scum, isang guro sa paaralan, ay piniling manatili habang tumataas ang tubig. Isinugal niya ang buhay niya upang iligtas ang kanyang mga estudyante. May nakita siyang isang bata na halos matangay na ng agos. Hinawakan niya ang damit nito at hinila papunta sa mas ligtas na bahagi. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking mesa kung saan nakakapit ang 4 o 5 bata. Sumisigaw sila ng, tulungan mo kami, tulungan mo kami. Unti-unti niyang hinila ang mga mesa papalapit at isa-isa niyang hinatak ang mga bata papunta sa kaligtasan. Sa loob ng paaralan, naiwan ang mga laruan, libro at mga sapatos ng mga bata. Mga bagay na nagpapaalala sa buhay na nawala sa araw na iyon. 108 katao ang nasa paaralan noong araw na iyon. 74 na estudyante at staff ang hindi nakaligtas. At para sa mga naiwan, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Dahil makalipas ang 30 minutes, matapos ang pinakamalaking alon, unti-unting bumaba ang tubig. Pero ang pag-atras ng tsunami ay kasing delikado rin ng pagdating nito. Tinangay pabalik sa dagat ang mga sasakyan, mga debris at mga gumuho ng gusali. Maraming taong kumapit sa mga bagay o nakataka sa bubong ang muling hinatak ng malakas na agos. Mula sa mataas na lugar, pinanood ng mga nakaligtas kung paano nilalamon ng dagat ang kanilang mga tahanan. Doon nila tunay na nakita ang lawak ng pagkawasak. Sa pagtatapos ng araw, mahigit 18,000 katao ang mawawala sa mundong ito at libu-libong bangkay ang hindi na kailanman natagpuan. Ang iniwang tanawin ay halos imposibleng paniwalaan. Mga bayan na dating puno ng buhay ay napalitan ng katahimikan, putik at mga labi ng pagkawasak. May isang malupit na katotohanan na kinaharap ng Japan. Hindi sapat ang mga morgue, walang sapat na lugar para sa dami ng mga nasawi. At sa ilang bahagi ng Japan, mas marami ang patay kaysa sa mga buhay na kayang mag-alaga sa kanila. Pero hindi natapos ang galit ng tsunami sa baybayin ng Japan. Mula sa epicenter, tumawid ang napakalaking alon sa buong Pacific Ocean sa bilis na halos 500 miles kada oras. Sa loob lamang ng ilang oras, tumama ang 12-foot wave sa Hawaii at sa Aleutian Island ng Alaska. Pagkatapos nito, umabot ang epekto nito sa California at Oregon. Sa Crescent City, sinira ng tsunami ang harbor, nasira ang mga pantalan, wasak ang mga bangka at umabot sa 25 hanggang $30 million ang pinsala. Sa Santa Cruz naman, dose-dose ng bangka ang lumubog, nasira ang mga pier at lumampas sa $17 million ang naging halaga ng pinsala.
Pagkalipas ng 18 hours, narating ng tsunami maging ang Antarctica. Isang napakalakas na alon ang naghiwalay sa malalaking bahagi ng Sulzberger Ice Shelf. Pero habang sinusubukan ng mundo na unawain ang lawak ng sakuna, isang mas mapanganib na krisis ang tahimik na nagsisimula. Ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, isang lugar na hindi alam ng marami na magiging sentro ng isang nuclear disaster. Matatagpuan ang planta sa pagitan ng Okama at Futaba towns sa Fukushima sa silangang baybayin ng Japan. Nang tumama ang lindol noong 2:46 PM, nawala ang pangunahing supply ng kuryente matapos masira ang transmission lines. Agad na gumana ang emergency diesel generators upang panatilihing umaandar ang cooling systems at maiwasan ang pag-overheat ng reactors. Sa loob ng planta, si Atsufumi Yoshida, isang engineer na responsable sa reactors 5 at 6, ay naniniwala na kontrolado pa ang sitwasyon. Pero makalipas lamang ang 55 minutes, isang bagong panganib ang dumating. Isang 49-foot high tsunami wave ang humampas sa Fukushima coast. Mas mataas ito kaysa sa 19-foot seawall na ginawa upang protektahan ang planta. Pumasok ang tubig sa pasilidad, nilubog nito ang mga diesel generators at sinira ang electrical system sa basement ng planta. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala ang lahat ng ilaw at nagsimulang tumaas ng mabilis ang temperatura ng reactors. Habang dumarami ang emergency warnings, napagtanto ni Yoshida na ang sitwasyon ay unti-unti nang nawawala sa kontrol. Agad nag-utos ang Japanese government ng unang evacuation sa loob ng 1.9 mile radius mula sa nuclear plant. Ang mga nakatira sa 2 hanggang 6 mile zone ay inutusang manatili muna sa loob ng bahay. Pero habang tumataas ang radiation levels, lumawak ang evacuation zones hanggang 6 miles. 7:30 PM. Sa kabila ng desperadong pagsisikap ng mga engineer na pababain ng pressure, patuloy na uminit ang mga reaktor. Pagsapit ng umaga, umabot sa kritikal na antas ang temperatura at nagsimulang matunaw ang mga bahagi sa loob ng reaktor. March 12, 2011, 3:36 PM. Isang hydrogen explosion ang sumabog sa Unit 1. Tinanggal ang bubong ng reactor building. Malinaw na ngayon, ang Fukushima Nuclear Plant ay wala na sa kontrol. Pinalawak ng gobyerno ang evacuation zone hanggang 12 miles pero hindi pa tapos ang bangungot. Sa loob ng 2 araw, nakipaglaban ang mga espesyalista upang patatagin ang planta. Pero noong March 14, 11:01 ng umaga, sumabog ang Unit 3. Mas malakas pa ito kaysa sa unang pagsabog. Nagkaroon ng karagdagang pinsala, paglabas ng radioactive materials at bahagyang pagkatunaw ng core sa ikalawang reactor. Noong March 15, 2011, nagsimulang maglabas ng malaking dami ng radioactive gases ang Unit 2. Walang malaking pagsabog pero ito ang nagdala ng pinakamataas na radiation levels sa parehong araw. Sumiklab ang apoy sa spent fuel storage area ng Unit 4 na nagdagdag pa ng radioactive materials sa atmosphere. Doon napagtanto ni Atsufumi Yoshida na ang Fukushima ay naging isang full-scale nuclear disaster. Ang radiation level sa loob ng planta ay umabot ng 1,000 miles na mas mataas kaysa normal. Ang nagsimula bilang natural disaster ay posibleng maging mas malaking man-made catastrophe. Umabot ang planta sa pinakakritikal na yugto nito at habang inaasahan ng karamihan ang tuluyang paglikas, isang maliit na grupo ng mga lalaki ang nanatili sa loob. Sila ang makikilala bilang Fukushima 50. Hindi sila sundalo, hindi rin sila naghahanap ng parangal, sila ay mga ordinaryong engineer, technician at plant workers na may isang napakahirap na misyon. Iligtas ang reactors, pigilan ang total meltdown at kontrolin ang radiation kahit kapalit nito ang kanilang buhay. Nakakatakot. Hindi ko gaanong naintindihan ang radiation pero alam ko ang sobrang exposure dito ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Pero mas malakas kaysa takot ang pakiramdam ng tungkulin na nararamdaman naming lahat. Nanatili si Yoshida at ang kanyang mga kasama sa planta ng halos 1 buwan. Nagtatrabaho sa ilalim ng nakamamatay na kondisyon upang maibalik ang kontrol at bigyan ng pag-asa ang Japan. Kung wala ang Fukushima 50, maaaring mas malala pa ang nuclear disaster na hinarap ng mundo. Si Neo Kimura ay namumuhay kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae.
sa tabi mismo ng bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit nang dumating ang tsunami, binura nito ang lahat ng mayroon siya. Tinangay ng malakas na alon ang kanyang ama, ang kanyang asawa at ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Yuna. Ang natira na lamang ay ang walang laman na pundasyon kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Ito ang sapatos niya noong araw na iyon. Natagpuan ito sa isang tambak ng mga guho, 6 na buwan matapos ang sakuna. Pero wala siyang panahon upang magluksa dahil kailangan niyang lumikas mula sa lugar dahil sa lumalaking panganib mula sa Fukushima Nuclear Plant. Makalipas ang mahigit 1 dekada, natagpuan ng mga labi ng lahat ng 111 katao na namatay sa Okuma noong araw na iyon. Lahat maliban kay Yuna. Pagsapit ng March 20, bahagyang naibalik ang kuryente sa Fukushima plant. Pero ilang linggo pa bago tuluyang gumana ang mga cooling systems. Ngunit ang iniwang pinsala ay hindi lamang mga guho. Kumalat ang radioactive particles sa iba't ibang bahagi ng Japan at umabot maging sa United States at Europe. Kalaunan, inamin ng TEPCO na mahigit 10,000 tons na contaminated water ang tumagas papunta sa karagatan. Dahil dito, malalawak na lugar sa paligid ng planta ang naging hindi na maaaring tirhan kahit matapos ang maraming taon ng paglilinis. Mahigit 100,000 na tao ang nananatiling lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang Fukushima disaster ay naging pinakamahal na nuclear accident sa kasaysayan na may gastos na lumampas sa $180 billion. Ang Tohoku earthquake noong 2011 ay hindi lamang pinakamalakas na lindol na naitala sa Japan. Ang epekto nito ay naramdaman sa buong mundo. At hanggang ngayon, ang mga labi mula sa bayan ng Japan ay patuloy pa rin umaabot sa baybayin ng North America. Isang tahimik na paalala ng araw na nagbago sa mundo. Mahigit 120,000 gusali ang nawasak, halos 20,000 buhay ang nawala, at libu-libo pa ang nananatiling nawawala. Ang kabuuang pinsala ay umabot sa $235 billion. Ginawa itong pinakamahal na natural disaster sa buong kasaysayan ng tao. Muling bumangon ang Japan, muling itinayo ang mga lungsod, at muling nagpatuloy ang buhay. Ngunit ang March 11, 2011 ay nag-iwan ng ugat hindi lamang sa kanilang lupain, kundi sa alaala ng buong mundo. Isang paalala na may mga puwersa sa mundong ito na walang kinikilingan, mga puwersang hindi kayang pigilan at hindi magpapakita ng awa.